Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 601 hanggang Kabanata 610. Kabanata 601. Sino ang maglakas loob na magbuhat ng kamay sa ating young master? May death wish ba siya? Isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsalita. Ang kanyang katawan ay may mga kalamnan, at siya ay mukhang napakatibay mula sa isang sulyap. Alam ko. May death wish siya. F6. Hindi na kailangang matakot sa ilang tinatawag na powerhouse mula sa Eastfield. Ang isa pang elder ay nagsalita din. Dalabis na galit, kailangan nating imbestigahan ang isyo at hanapin ang salarin sa likod ng pagkamatay ng ating young master. Dapat natin siyang patayin. Umiling si Drag. Sa palagay ko dapat tayong lahat ay umalis sa ilalim ng takip ng gabi. Hindi naligtas para sa atin dito. Bakit? Guro, marami kaming mga villa at pabrika dito, at narito rin ang aming kumpanya. Tinasabi mo bang ayaw mo na sa kanila? Ang isa sa mga lalaki ay nagsusuot ng naguguluhan na ekspresyon, hindi maintindihan kung bakit gagawa ng ganoong desisyon ang kanyang amo. Si Quill ay malamang nakasama ni Marshall Zane. Kung patay na si Quill, pati na rin ang mga bodyguard niya, tinawag na sana ako ni Marshall Zane. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Drag. Ngunit hindi pa tumatawag ang Marshall, ibig sabihin ay patay na rin siya. Na-provoke namin ang isang taong hindi dapat na-provoke ngayon. Maliit ang Eastfield, ngunit huwag kalimutan na maraming veterano ng digmaan ang bumalik sa lungsod, at maraming majors at kings of war doon. Mayroon pa silang diyosa ng digmaan sa kanila. So, what you're trying to say is that we've probably provoked a powerful veteran, sir. At malaki ang posibilidad na sila ay isang hari o Diyos ng digmaan. Ang isa sa mga matatanda ay nag-isip pagkatapos niyang isipin ang bagay sa katahimikan. Tumango si Drag. Sinabi ni Quill na si Jack ang naglabas ng sikreto sa mga Diyos ng digmaan, at pinatay lang nila ang aking kapatid, si Magnus, sa sobrang galit. Pinaghihinalaan ko na nagdulot sila ng ilang kaguluhan para kay Jack na nangyari upang maakit ang atensyon ng mga Diyos ng digmaan. Kung iyon ang kaso, ito ay lubhang kapos-palad. Sa sandaling ito, isang nakakatakot na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Sumunod agad ang nakakatakot na cacophony ng isang away. Agad na pumasok ang isang bodyguard ng pamilya Zenos. Masamang balita, sir. May umaambas sa pwesto namin. Siya ay nasa mood para sa pagpatay at siya ay napakalakas. Sa tingin ko siya ang sikat na hari ng digmaan, si Skylar Celestino. Agad na napaupo si Drag sa kanyang upuan nang marinig iyon, natakot. Lagot tayo. Kami ay ganap, walang pasubali, sira. Si Skylar ay isang 8-star King of War, isang bihasang manlalaban. Walang sino man sa Sky City ang makakaasa na makakapantay sa kanyang husay sa pakikipaglaban, ano pa ang isang tao mula sa pamilya Zenos. Uli na tayo. Malamang na nakaligtas tayo kung umalis tayo ng kaunti lang. Pamantong hininga ang isang matanda. Uli na ngayon. Daroon na ang hari ng digmaan, handa na sa dugo. Pagkakasunod na umalingaw-ngaw ang tatlong matunog na kalabog, at tatlo sa mga mandirigman ng pamilya Zenos ang itinapon sa silid. Nakahiga sila sa lupa, humihingal. Paumanhin para sa panghihimasok, ngunit ang iyong young master ay nakasakit ng isang tao na kahit ako ay hindi nang ahas na masaktan. Ang magagawa na lang ng pamilya Zenos ngayon ay sisihin ang kanilang mga malas na bituin. Nanlamig ang mga mata ni Skylar. Nakatayo siya roon, isang hindi matinag na bundok ng dalisay na lakas. Kabanata 602. Hindi rin umabot ng isang oras para sa isang solong lalaki na maalis ang makapangyarihang Zenos na pamilya ng Sky City. Ang mga powerhouse sa Sky City ay labis na nagulat nang malaman nila ang tungkol sa nangyari. Ito ang lakas ng isang hari ng digmaan, ang takot ng isang 8-star King of War. Ang gayong kapangyarihan ay higit pa sa tulad ng mga normal na powerhouse. Kung paano pinukaw ng pamilya Zenos ang gayong hari ng digmaan, walang sino man ang may sagot.
Alam lang nila na ang young master ng pamilya Zenos ay nagdulot ng ilang kaguluhan sa Eastfield, kaya't pinukaw ang nakakatakot na kaaway na ito. Tay, Nay, ang tagal na nating hindi nagpipiknik. Bakit hindi natin dalhin sina Jack, Selena, at Kylie sa kanayunan para magpiknik bukas? Paano kung ganoon? Sa ibabaw ng hapagkainan, iminungkahi ni Zena pagkatapos niyang mapag-isipan ito. Oo naman. Libre ko naman bukas at matagal na rin simula nung lumabas ako kasama si Kylie. Dahil Sabado bukas, alis na tayo. Nakangiting sabi ni Selena nang marinig ang ideya. Sige. Ngayong mayaman na kami, pwede na kaming magmaneho palayo sa tuwing gusto naming mag-relax at bumili ng ilang gamit para sa barbecue sa tabing ilog. Umalaklak si Ben. Hindi niya napigilan ang sarili na sumulyap kay Zena sa tabi niya. Sino ang nakakaalam na mas matututo kang mag-enjoy sa buhay? Bakit hindi? Naisip ko na dapat tayong lahat ay lumabas at magsaya ng sama-sama. Napangiti si Zena. Pagbalik ni Zena at Selena kanina ay hindi na nila naabutan ng 10 magagandang bodyguard. Sino ang nakakaalam na sa sandaling ito, lahat ng 10 bodyguard ay nakasuot ng puting sneakers at maong na shorts na nagpapakita ng kanilang mahaba at sexing binti. Nakasuot sila ng maluwag na t-shirt na nagbibigay ng mapang-akit ngunit nakaka-relax na aura. Master, tingnan mo. Kumusta ang mga damit na pantrabaho na napili natin? Ang 10 dilag ay nag-file sa isang linya pagkatapos nilang pumasok. Si Elaine ay humakbang at nagtanong kay Jack na nakangiti. Nakasuot ng uniforming pananamit ang mga dilag, masasabing napakagaan nito sa paningin. Bukod dito, ang bawat isa sa kanila ay puno ng buhay at kasiglahan sa isang sulyap. Ikaw, ang ganda mo. Kumunat ang noo ni Ben pagkatapos niyang pagmasdan ng mga ito. Ito ang mga bodyguard ng pamilya Taylor. Mga bodyguard natin ito. Bakit hindi ko sila nakita noong hapon? Agad namang humakbang ang isa sa mga bodyguard. Ikaw ba si Young Master Ben? Nagpahinga kami saglit sa hapon bago kami pumunta para kumuha ng damit, she explained. Kakauwi pa lang namin, kaya napagpasyahan naming subukan ang aming mga damit para makita ng lahat. Kontento ka na ba dito, Young Master Ben? Napukaw ang kasiyahan sa puso ni Ben nang marinig iyon. Tama iyon. Isa rin siyang Taylor at isa siyang Young Master ng pamilya. Dapat ay namumuhay siya sa buhay ng isang mayamang Young Master sa simula pa lang. Sa kasamaang palad, 5 taon na ang nakalilipas, siya ay nakick out sa pamilya Taylor noong bata pa siya dahil sa pag-iibigan ng kanyang kapatid na babae at Jack. Ginawa siyang katatawanan, basura ng lipunan na kinukutsa at minamaliit ng lahat, isang walang kwentang hamak na marunong lang maglaro ng video games. Noong bata pa siya, iniwan siya ng mga anak ng ibang mayamang pamilya na naging kalaro niya sa huli. Ang muling pagsalita ng may paggalang ay nagdulot ng pag-ikot ng mga emosyon sa kanyang puso. Tama iyon. Siya si Young Master Ben sa simula pa lang. Kawakas, nakuha niya ang paggalang na nararapat sa kanya. Anong problema, Young Master Ben? Anong nangyari? Naguguluhan na tanong ng bodyguard. Kabanata 603. Wala lang. Awkward na ngumiti si Ben at nagpatuloy sa pagkain. Mukha kang mabait. Umiti din si Jack. Pero yung mga katagang nasa dibdib mo, bodyguards of the Taylor family, masyadong nakakakuha ng atensyon. Parang sinusubukan mong sabihin sa lahat na may mga bodyguard ang pamilya Taylor. Mahalaga ba? Mayaman na kami ngayon. Hindi ba normal na kumuha ng mga bodyguard? Umisi si Fiona. Pupunta tayo sa kanayunan para magpiknik bukas, ngunit dahil sasama si Jack, hindi na kayo kailangang sumama. Susundan mo lang kami kung mamalengke kami ni Zena sa hapon. 2 lang ang gagawa. Masyadong kapansin-pansin kung masyadong marami sa inyo ang sasama. Opo, ma'am. Pagkatapos ay aalis tayo at magpapatrolya sa lugar. Umiti si Elaine at inilabas ang mga bodyguards niya. Ay, aalis tayo bukas. Tuwang-tuwa si Kylie, puno ng pag-asa ang kanyang tingin. Pagkatapos kumain ay bumalik si Kylie sa kanyang kwarto para magpahinga. Samantala, naligo sina Jack at Selena at nahiga sa kanilang kama. Hindi natin pwedeng ipaalam kay Kylie ang nangyari kaninang umaga.
pag-aalala siya. Nagsalita si Selena pagkatapos mag-isip. Tumango si Jack. Umayag. Hindi ko akalain na magiging matapang si Quill. Bale sinampal niya ako, kumuha pa siya ng mga tao para kidnapin kayo ni Zina, at maging si Inay. Sumimangot ang nabuo sa pagitan ng mga kilay ni Selena. Ngayon, patay na si Quill. Gumawa ako ng sarili kong paghuhukay at nalaman kong may 2 pamilyang Xeno sa Sky City, at pareho silang malakas. Hindi namin alam kung saang pamilya siya kabilang, ngunit hindi mahalaga. Malamang lalapit sila sa'yo para maghiganti kapag nalaman nilang pinatay mo si Quill. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-isip si Selena saglit bago niya idinagdag, "Mahal, kumuha ka ba ng napakaraming bodyguard dahil nag-aalala ka tungkol dito?" Tiningnan ni Jack ang perpektong mukha nito sa harapan niya. "Kinuha ko sila dahil nag-aalala ako sa iyo at sa kaligtasan ng nanay mo sa susunod na paglabas mo. Tsaka mayaman na kami ngayon. Normal lang na kumuha ng mga bodyguard." Dito, huminto siya saglit bago nagpatuloy ng walang pag-aalinlangan, "Para sa pamilya Xenos, huwag kang mag-alala tungkol doon. Hindi magiging madali para sa kanila na malaman ang katotohanan dahil wala akong dinalang bilanggo. At saka, laging may solusyon sa problema. Kung talagang hindi natin maiiwasan ang hidwaan. Medyo matalik akong kaibigan ng Diyosa ng digmaan, maaari tayong pumunta sa kanya para humingi ng tulong." Tuluyang nabawasan ang pagkabalisa ni Selena matapos niyang marinig ang sinabi ng asawa. Iniangat niya ang kanyang ulo. Ang weird pala talaga ni Zina. Hindi pa siya nagpasimula ng family outing dati, at kahit na ginawa niya, kadalasan ay siya lang at si Ben. Bakit niya naisip ang isama tayo sa mga plano niya sa pagkakataong ito? Nagsalubong ang mga kilay ni Jack. "Akala mo rin kakaiba, mahal?" "Akala ko rin." Parang 180 flip ang ginawa ni Zina. "Siguro maganda ang mood niya ngayon dahil binigyan ko siya ng $1,000,000. Nagdilim ang ekspresyon ni Selena nang marinig iyon. Tiyak na nakakakita siya ng isang lalaki sa gilid habang ginagamit ang aking kapatid bilang isang takip, sabi niya, naiinis. Hindi ba't sinabi natin na mahahanap natin ang lalaking iyon at madudurog ang puso ng kapatid ko kapag nagkaroon na tayo ng ebidensya? Bakit mo siya pinuntahan at binigyan siya ng pera? Pagkasabi niya nun ay nilaibot niya ang mata niya kay Jack. Don't tell me na binigyan mo siya ng pera dahil maganda siya. Hindi alam ni Jack kung matatawa o maiiyak. Hindi lang siya hindi kaakit-akit kumpara sa iyo, ngunit hindi rin siya kaakit-akit kahit kumpara kay Sharon. Bakit ko siya bibigyan ng pera dahil maganda siya? Parang ganito iyan, nabawasan lang ang galit ni Selena matapos niyang pakinggan ang paliwanag ni Jack. Kaya sinusubukan mo siyang ibaba ang kanyang bantay at ipakita ang kanyang tunay na kulay sa ibang pagkakataon. Tumango si Jack. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung bakit niya bigla kaming hiniling na lumabas. Kabanata 604. Alam ko. Hindi ko talaga maintindihan. Dahil ba sa iniligtas mo siya at binigyan mo siya ng $1,000,000 o talagang nagbago ang kanyang kalooban? Taglit na nag-isip si Selena. Isang pagbabago ng puso. Sumilay si Jack ng malalamig na ngiti. Ang isang leopardes na tulad nito ay hindi kailanman mababago ang kanyang mga spot. Siya ay labis na masakam pa kaysa sa iyong ina. May posibilidad na mayroon siyang mapanlinlang na bukana para bukas. Hindi pwede. Lalabas tayo at nag-iisip siya. Umiti si Selena at humiga pagkatapos patayin ang mga ilaw. Matulog na tayo. Tiyakap siya ni Jack mula sa likod. Mahal, na-interrupt kami ni Kylie kagabi, pero natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Dapat ba tayong seryoso? Bakit ba lagi kang nag-iisip ng mga pervert na bagay? Restart ka. Biglang napahawak ang gulat sa dibdib ni Selena. May bahid ng coyness sa tono niya. Natuwa si Jack nang maramdaman niya ang pagiging coyness na iyon. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang laro. Pinaliktad niya si Selena at idiniin ang bibig niya sa bibig niya. Ma'am, kinabahan si Selena, ngunit ipinulupot pa rin niya ang kanyang slim, tapered na mga kamay kay Jack. Naging isa ang dalawa. Kinaumagahan, naginat si Selena ng katawan pagkagising niya. Bahagyang namula ang kanyang mukha, at mukhang maliwanag at malinaw ang kanyang balat.
Ang ganda mo, mahal. Nakatitig sa kanya si Jack, nakapikit ang mga mata. Hindi ka man lang humingi ng permiso sa akin kagabi at naunahan mo pa akong binubuli. Sumigaw si Selena, ngunit ang init ay nagmumula sa kanyang tiyan. Upang maging patas, siya ay patay na lasing sa gabi ng kanyang kasal at hindi maalala ang anumang nangyari sa pagitan nila. Namumula ang buong mukha mo, mahal. Palalim ng palalim yata ang pag-ibig ko sa iyo. Umalaklak si Jack at niyakap si Selena na kakababa lang ng kama. Kailan ka pa natutong magsalita ng mga sweet nothings? Pinulot ni Selena ang kanyang mga damit mula sa sahig at inikat ang mga mata sa kanya. Umikot. Nagbabago na ako. Namula ang pisngi ni Selena habang pilit na iniikot si Jack. Nagsalita si Jack na nakangiti habang ang kanyang puso ay puno ng init tulad ng dati. Tila magsisimula pa lang ang dalawa sa isang passionate love story. Nakakainis. Tahimik ka. Napahiya si Selena na gusto niyang maghukay ng butas at ibaw ng sarili dito. Pagkatapos niyang magpalit, tumakbo siya at binigyan ng marahas na kurot si Jack sa likod. Hindi ko akalain na magkakaroon ka rin ng ganoong ligaw na sandali, mahal. Ngunit tumalikod si Jack at niyakap siya, hindi man lang naiirita. Inalikan niya ito sa noo. Lahat tama. Maghilamos na tayo at bumaba para mag-almusal. Lahat tama. Si Selena ay kahawig ng isang prinang cat sa yakap ni Jack, purring sa tuwa. Maliit at matamis ang ngiti sa kanyang mukha. Dati, inaasahan niyang maranasan niya ang pakiramdam na ito na siya ay protektado. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi maging matatag para sa kanyang pamilya kapag wala si Jack. Wala siyang pagpipilian kundi maging isang malakas at malayang babae na kailangang pasanin ang bigat ng kanyang pamilya sa kanyang mga balikat. Kabanata 605. Ngayong bumalik si Jack, nagkaroon siya ng pag-asa. Tama. Kahit anong mangyari, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay, mahal. Nagtaas baba si Selena at sinabihan si Jack. Ano ito? Ipapangako ko sa iyo ang kahit ano. Napangiti si Jack. Kailangan nating mahanap ang lalaking nakikita ni Zina. Napakatalino niya, kaya dapat tayong mag-ingat na huwag siyang alertuhan. Napaisip si Selena saglit. Pagkatapos ay sinabi niya, Afang, Zina ay ang aking kapatid na lalaki at ang aking mga magulang ay kumakain sa labas ng kanyang palad ngayon. Hindi sila maniniwala kung ano man ang sasabihin mo at ko. Kaya naman kailangan natin silang hulihin sa akto at hayaan ang kapatid ko na makita kung sino talaga siya. Taka lang siya, tuluyang susuko sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Magiging discreet ako at huhulihin ko ang lalaking nakikita niya. Tumango si Jack at saad. Pagkatapos nilang maghilamos ay pumasok sila sa kwarto ni Kylie para gisingin bago bumaba ang tatlo para mag-almusal. Nang matapos ang almusal, sumakay ang lahat sa kani-kanilang mga sasakyan at nagtungo sa isang maliit na ilog sa kanayunan. Inayos nila ang kanilang barbecue pit, inilabas ang mga sangkap at nagsimulang mag-ihaw ng pagkain. Karaniwang maraming tao ang nag-iiho sa paligid dahil espesyal itong nakalaan para sa mga barbecue. May mga upahang tauhan pa para linisin ang lugar. Gayunpaman, kakailanganin nilang magbayad ng $20 upang magamit ang mga pasilidad. Sa isang tabi, may pampublikong palikuran, pati na rin ang ilang pavilion para makapagpahinga at maglaro ang lahat. Sa hindi kalayuan ay may medyo malaking supermarket. Ang negosyo ay medyo maganda sa isang lugar na tulad nito. Ma'am, napakasarap. Sarap na sarap si Kylie sa kanyang chicken skewer. Medyo mainit ngayon. Ikaw at si Ben ay basang-basa sa pawis, Jack. Napangiti si Zina. Tinatawag niya ang pangalan ni Jack sa nakakaakit na tono mula nang umalis sila ng bahay ng umagang iyon. Halatang mas malapit siya sa kanya ngayon. Oh, tama. Salamat sa kahapon, Jack. Patay na sana ako kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Umiti si Zina at idinagdag, pupunta ako sa supermarket at bibili ako ng tubig para sa inyong lahat. Huwag kang pawisan. Pamilya tayo. Hindi ko kayang iwan ka na lang para mamatay. Isaalang-alang ang iyong utang na binayaran hanggat ipagpatuloy mo ang iyong mapagmahal na relasyon kay Ben. Nakangiting sagot ni Jack. Huwag kang mag-alala. Mangyayari ito.
Tumayo si Zina at umikot-ikot patungo sa supermarket. Dumating siya sa supermarket at bumili ng ilang bote ng mineral water. Napatingin siya kay Jack sa malayo. Nang masiguro niyang walang tao, binuksan niya ang isa sa mga bote at inilagay ang gamot doon. Siyempre, ang tableta ay kamangha-manghang. Ito ay ganap na natunaw at walang makapagsasabi na ito ay nalason. Sa sandaling ang lason ay ganap na hindi nakikita ng mata, si Zina ay nakahinga ng maluwag. Nilagyan niya ng takip ang bote at inilagay sa ibabaw ng bag, naglakad patungo kay Jack at sa iba pa. Alam niya na matalino si Jack. Kung ibinigay niya sa kanya ang bote na may nakabukas na takip, tiyak na maghahinala siya. Gayunpaman, hindi rin siya tulala. Inilagay niya ang bag sa lupa nang makarating siya sa tabi ni Jack at agad na kinuha ang bote, natanggal ang takip nito. Tinulak niya ito sa kanya. Eto, Jack. Uminom ng tubig. Tumingin sa iyo. Naliligo ka sa pawis. O, umunat ang noo ni Jack. Masyadong mabait si Zina sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang bote lamang ng tubig. Malamang masyado siyang nagbabasa nito. Kinuha niya ang bote sa kanya. Salamat. Kabanata 606. Mula sa gilid, nagsalubong ang mga kilay ni Ben habang nag-iiho ng karne. Hindi niya maintindihan ang eksenang nasa harapan niya. Siya ang boyfriend ni Zina, hindi si Jack. Bakit hindi siya naging ganito kakonsiderate sa kanya? Higit pa rito, si Jack ay kanyang bayaw. Nabaluktot ang kanyang loob sa mga kilos ni Zina. Tumalon sa tuwa ang puso ni Zina nang kunin ni Jack ang bote. Agad siyang naglabas ng isa pang bote at binuksan ito para kay Ben. Nandito ka na, Ben. Basang-basa ka rin sa pawis. Sige, natuwa si Ben. Agad niyang inagaw ang bote at nilagok iyon ng malakas. Kami na mismo ang kukuha. Pilit na ngumiti si Selena ngunit hindi siya masyadong masaya. Si Jack ang asawa niya. Kailan pa naging responsable si Zina sa pag-aalaga sa kanya? At saka, binuksan pa niya ang cup para sa kanya. Ito ay medyo masyadong palakaibigan. Kahit na ginawa niya iyon, dapat ay ibinigay niya muna ang bote kay Ben. Bakit niya hinayaang kunin muna ito ni Jack? Dito, hindi inaiwasang maghinala ni Selena na nagsisimula na siyang magkagusto kay Jack dahil lamang sa iniligtas siya nito kahapon at dahil binigyan siya nito ng $1,000,000. Hindi man niya ito gusto, posibleng sinusuyo niya ito ngayong alam niyang mayaman ito para makasiphon siya ng pera mula rito. Sa sandaling ito, kinuha ni Jack ang bote at hihigop na sana, ngunit tumigil siya. Umunat ang noo ni Zina. Nakakita ba si Jack ng kahit isang walang kulay at walang lasa na lason? Ang pagkabalisa ay bumalot sa kanyang puso nang isipin niya ang posibilidad. Si Jack ay isang taong kayang pumatay ng hindi kumukurap. Malamang ay bibigyan niya ito ng isang suntok at ipapadala siya sa limot kapag nalaman niyang sinubukan niya itong lasunin. Nagdilim ang ekspresyon niya. Tinitigan niya si Jack, ang kaba sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay naririnig niya ang sariling pulso. Anong meron, Jack? Hindi ka ba nauuhaw? Napalunok si Zina at pansamantalang nagtanong. Inangat ni Jack ang ulo para tingnan siya at ngumiti ng nakakuloko. Siyempre, nauuhaw ako. Pagkasabi niyon, itinagilid niya ang ulo at nilagok ang tubig, sabay-sabay na uminom ng higit sa kalahati nito. Sa huli, kaunti na lang ang natitira. Walang ingat niyang itinapon ito sa basurahan sa tabi niya. Alam niya na may kung ano sa tubig at mas alam niya kung ano talaga ang laman nito. Para sa isang maikling sandali, isang mamamatay tao hangarin ang sumiklab sa loob Jack. Gusto niyang paghiwa-hiwalayin ang dimanbitik na iyon. Gayunpaman, mabilis niyang pinawi ang kanyang galit. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Selena noong umagang iyon at naalala niya ang pangako nito sa kanya na hindi niya babalaan si Zina sa mga kilos nito. Kailangan nilang tanggalin ang lalaking nakikita niya at kailangan nilang ipakita kay Ben na may ibang nakikita si Zina sa likod niya. At saka, nandito ngayon si Ben at si Fiona at ang iba pa. Wala siyang paraan para maipaliwanag ang sarili kung papatayin niya si Zina. Maniniwala pa kaya sila sa kanya kung sasabihin niyang may lason ng tubig?
Ang lason ay malamang na tumagal ng halos 1 buwan upang mahayag, kaya siya ay magiging maayos sa ngayon, halos parang hindi pa siya nakainom ng anumang lason. Maniniwala kaya sila sa kanya? Ang lason na tulad nito ay talagang mapanganib. Higit sa lahat, kahit naniwala sila sa kanya, hinding-hindi ito aaminin ni Zina. Wala silang magagawa kung igiit niya na wala siyang alam, at malamang na ibaling niya ang sisi sa kumpanya ng bottled water. Nakahinga ng maluwag si Zina nang makita niya si Jack na umiinom ng tubig at sagana pa. Malamang wala siyang alam. Kung hindi niya nainom ang halos buong bote ng 1 beses. Wala talagang ebidensya kung ganoon. Tara, kain na tayo. Handa na ang mga pakpak. Kabanata 607. Ipinamahagi ni Jack ang mga bagong inihaw na pakpak sa lahat. Maya-maya, tumayo na siya. Maglaan ka ng oras sa pagkain nito. Pupunta ako sa banyo. Pagkatapos niyang dumiretso sa isang cubicle, naglabas siya ng pilak na karayom at tinusok ang kanyang balat sa ilang acupuncture point. Sa sandaling iyon, naisuka niya ang lahat ng lason sa kanyang tiyan. Sumili ang malamig ng ngiti ni Jack pagkatapos niyang ilayo ang pilak na karayom. Ang lason na ito ay hindi isang masamang ideya, ngunit mababaw sa kanya na subukang patayin ako gamit ito. Nag-walkout siya ng walang pakialam. Bandang 1:00 ng hapon, nag-impake na ang lahat at umuwi. Bumalik si Zina sa kanyang kwarto para magpahinga pagdating nila sa bahay. Samantala, dinala ni Jack si Selena para mamasyal sa maliit na bahagi ng kagubatan sa labas ng kanilang villa. Anong nangyari kay Zina? Kinasusuklaman niya ang iyong lakas ng loob noon, at ngayon ay tinatrato kanya na parang Diyos. Bale, bumili siya ng tubig para sa iyo, binuksan pa niya ang takip para sa iyo. Hindi pa rin masaya si Selena nang maisip niya ang nangyari kanina. Si Selena, hindi siya mabait sa akin. Tilason niya ang bote ng tubig na iyon. Gayunpaman, binigyan siya ni Jack ng isang malamig na ngiti. Kung hindi ko ipinangako sa iyo na mananatili akong maingat para lang maalis natin ang lalaking nakikita niya, pinatay ko na siya kaagad. Ano? Nagulat si Selena. Dalasan ang bote na iyon. Hindi pwede. Hindi ba siya lang ang bumili? Umiti ulit si Jack. Ginawa niya, ngunit ibinagsak niya ang lason bago ibinigay sa akin. Nagkunwari pa siyang binuksan ang takip para sa akin dahil natatakot siyang malaman kung nabuksan na ang takip noon. Diyos ko, hindi pwede. Akala ko talaga nagkaroon siya ng bagong dahon dahil lang sa pagligtas mo sa kanya at gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Sino ang nakakaalam na ang mangkukulam ay maglalakas loob na lasunin ka? Galit na galit si Selena. Diyos. Napaka-idiot mo, mahal, mabilis niyang dagdag na natakot. Bakit ka uminom ng tubig na yan? At halos lahat ng nainom mo. Huwag kang mag-alala. Ang iyong asawa ay isang milagrong doktor. Matagal ko nang nalutas ang munting problemang ito. Umalaklak si Jack at nagsalita. Maaaring aabot ng 1 buwan bago mahayag ang lason kung hindi mo ito gagamutin, ngunit dahil nagamot ko na ito, hindi ito magiging problema. Galit na galit ako. Papatayin ko yung bitik na yan. Habang iniisip ito ni Selena, lalo siyang nagalit. Napakabulok talaga ni Zina. Sa kabutihang palad, si Jack ay isang doktor at naramdaman na may isang bagay sa lalong madaling panahon upang pagalingin ang kanyang sarili mula sa lason. Ano ang mangyayari kung nangyari ito sa isang regular na Joe? Talaga bang magbibitiw siya sa sinapit ng isang balo? Gayunpaman, 2 hakbang lang ang ginawa niya bago siya kinaladkad ni Jack pabalik. Anong ginagawa mo? Aalertuhan mo siya kung gagawin mo ito. At saka, anong patunay ang mayroon ka ngayon? Kung pupunta ka, makabaligtarin niya lang kami at itomba ka sa halip na walang kabuluhan, at kukulitin niya tayong dalawa. Hindi ka maniniwala ng kapatid mo at ng nanay mo. Tiyak na iisipin nilang laban ka pa rin sa kanya. Pero naiinis lang ako kapag naiisip ko yon. Sa sobrang galit ni Selena ay natapakan niya ang kanyang paa sa lupa. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang sarili niyang panloloko laban sa kanya. Iniisip niya na natural na uminom ako ng lason na iyon, gusto niyang iulat ang buong sitwasyon sa kanyang lalaki.
Naniniwala ako na may nagmamanipula sa kanyang mga aksyon mula sa likod ng mga eksena dahil walang ordinaryong tao ang madaling makakuha ng lason na iyon. Napangiti si Jack. Alam niya na ang lasong ipinakain sa kanya ni Zina ay marahil ang parehong lason na sinadya ni Ken at Neil na ibigay kay Fiona na sa huli ay ipapakain din sa kanya. Kaya naman inakala niyang ang lalaki sa likod ni Zina ay si Ken Clark o si Neil Hugo. Alam nila na siya ay isang taong gagawa ng anumang bagay para sa pera at iyon marahil ang dahilan kung bakit inutusan siya na bigyan siya ng lason. Kabanata 608. Tama ka. Nakakadismaya, ngunit kailangan nating pigilan ang ating galit sa ngayon. Naniniwala ako na ang ating kaaway ay walang anumang pag-iingat na nakatakda. Malapit na siyang magpakilala, maya-maya ay kumalma na rin si Selena. Paanong hindi niya mapipigil ang sarili kung kaya namang pigilan ni Jack ang sarili at inumin ang lason kahit na alam niyang nawasan ang tubig? Ang tanging magagawa niya ay ang itago ang lahat para sa kapakanan ng kanyang kapatid at ng kanyang mga magulang upang hindi na sila mabulag pa ng babaeng ito. May countermeasures ba tayo? O maghihintay na lang tayo ng ganito? Hindi napigilan ni Selena na sabihin pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sa palagay ko, dapat nating bilasan at hulihin ang bitik na iyon habang kasama niya ang lalaki. Sumilay si Jack ng mapait na ngiti. Nag-aalala lang ako na ang lalaking ito ay wala sa isang intimate relationship sa kanya. Imposibleng mahuli natin sila sa iisang kama. Paano kung gusto lang ng lalaki na gamitin si Zina para ibigay sa akin ang lason? Paano kung binigyan na niya si Zina ng down payment kanina? Magkakaroon siya ng pera para bilhin ang lahat ng mga damit na iyon at mali ang aming paghuhusga. Tumango rin si Selena. Tama ka. Kung ganoon, walang tiwala sa iyo ang kapatid ko. Sumimangot din si Jack. Ang pagharap sa buong senaryo na ito ay mas mahirap kaysa sa pagpatay ng mga kaaway sa larangan ng digmaan. Napansin niyang medyo madalas na bumibili si Zina ng mga bagong damit at bag. Nagsuot din siya ng mas mapang-akit. Parehong inakala nila ni Selena na may nakikita siyang lalaki sa gilid at ipinagpalit niya ang kanyang katawan sa pera. Akala nila ay dalawang lalaki ang nakikita niya sa parehong oras. Gayunpaman, ang pagkalason sa kanya ni Zina ngayon ay nagdulot kay Jack ng ilang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang unang paghatol. Kung binigyan lang siya ng lalaki ng pera para maglagay ng lason, paano niya ito ipapaliwanag kay Ben? Sa palagay ko kailangan nating maging sobrang maingat sa lahat ng ginagawa natin. Lalong lumalim ang kunot sa pagitan ng mga kilay ni Selena. Ayaw niyang mag-aksaya ng kahit isang sandali dahil ang pagkakaroon ng babaeng tulad ni Zina sa tabi niya ay parang may kasamang ulupong sa hukay. Ngayon, binigyan niya si Jack ng lason. Sa hinaharap, maaaring ibigay niya ito kay Ben o sa kanyang mga magulang. Para sa isang babaeng kasing lason niya, kailangan nilang ipakita ang kanyang tunay na kulay sa lalong madaling panahon. Mahal, mayroon ka bang maliit na pananampalataya sa iyong asawa? Binigyan siya ni Jack ng mapait na ngiti. Matagal ko nang sinabi sa mga bodyguard sa gate na bantayan siya. Kapag nakita nila si Zina na lumalabas mag-isa, walang bodyguard o si Ben, isusumbong nila ako ng patago, aniya. Lihim din akong nag-install ng bug at tracking device sa kanya ngayon. Seryoso. Pambihira ka, mahal. Biglang natuwa si Selena nang marinig iyon. Pabigla-bigla niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Jack, binigyan siya ng isang halik sa pisngi. Ngayon alam kong may plano ka na, mahal. Siyempre. Napakatuso ni Zina. Mahihirapang malutas ang kanyang mga pukana kung hindi tayo gagawa ng sarili nating pukana. Nang pinindot ni Jack ang isang button sa tagiliran niya, narinig niya ang lahat ng ginagawa nito. Sige, Ben. Gabi na. Magpahinga ng mabuti sa bahay at hintayin mo ako. Tiyaya ako ng mga kaibigan ko na sumama sa karaoke. Dumiwanag ang boses ni Zina. Nagkatinginan sina Jack at Selena nang marinig nila ito. Tumalon sa tuwa ang kanilang mga puso. Aalis ba talaga si Zina mag-isa? Ito ay masyadong nagkataon. Talagang narinig nila ang gusto nilang marinig sa sandaling nagpa siya silang mag-eavesdrop sa kanya. Umalangaw-ngaw din ang boses ni Ben. Isama mo ako, Zina.
Medyo magaling din akong singer. Bored na bored ako sa bahay. Hindi mo ako ilalabas kapag nakita mo ang iyong mga kaibigan. Tagot ni Zina, bakit ka sasama? Hindi sila magiging masaya kung ikaw ang kasama ko. Tinabi na namin na hindi kami magdadala ng iba sa aming mga pagpupulong at hindi kami magsasama ng mga lalaki. Nakaka-relax lang kaming mga babae kapag kami ay kumakanta ng mag-isa. Kabanata 609. Tumigil sandali si Zina bago muling nagpatuloy, tama. Huwag mo rin akong tawagan sa gabi, okay? Palagi kaming naglalaro sa aming mga pagtitipon kung saan ilalagay namin ang lahat ng aming mga telepono sa mesa at ang may-ari ng telepono na unang magriring ang siyang kukuha ng bill. Palagi kaming gumagastos ng mahigit 10,000 dolyar kaya talagang ayaw kong magbayad. Kailangan nating mag-ipon ng kaunti. Intindihin. Kung ganoon, kailan ka babalik? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Ben mula sa listening device. Seryoso, Ben? Bakit pakiramdam ko lately mas lalo mo akong ginagalit? Lagi kaming tumatambay ng mga kaibigan ko, nagiinuman hanggang hiteng gabi. Anong ibig mong sabihin kailan ako babalik? Siyempre, pupunta kami sa isang hotel para matulog. Babalik ako sa umaga. Medyo naiinip na si Zina. Sige, alis na ako. Kita tayo bukas. Maya-maya pa ay narinig nila ang pagsara ng pinto. Mukhang lumabas na si Zina. Narinig ni na Jack at Selena ang pag-click ng mga takong mula sa labas, na lumalambot habang ang tunog ay nawala sa di kalayuan at sinundan ang amo nito pababa ng hagdan. Mahal, parang makikita ni Zina ang lalaking iyon. Ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa amin. Nagsalita si Selena. Tumanggaw si Jack. Tiyak na iniisip niya na nalasan ako. Ngayon, hindi na siya makapaghintay na hilingin ang kanyang gantimpala o isusumbong niya ang pangyayari sa kanya. Kung nasa isang matalik na relasyon ba siya sa lalaking iyon? Hindi pa ako naglalakas loob na alamin pa. Sa tingin ko sila ay nasa isang pisikal na relasyon. Taglit itong pinag-isipan ni Selena. Pagkatapos ay nagsalita siya sa mataimtim na tono, I have a strong feeling that they are since she's so secretive about it. Hindi niya ito gagawin kung wala sila sa isang pisikal na relasyon. Pangalawa, mali lately, mas provocative ang pananamit niya, nag-spray din siya ng heavy perfume. Malaki ang posibilidad na magkasintahan sila. Lahat tama. Nagtitiwala ako sa iyong paghatol. Maaari naming tawagan ang iyong kapatid ngayon at hanapin ang aming patunay. Binigyan siya ni Jack ng isang maliit na ngiti at sabay silang lumabas ng kanilang silid. Pansamantala rin nilang hindi pinaganya ang function ng eavesdropping sa device na iniiwan lang na naka-on ang tracking function. Ginoo. Jack, hindi nila inaasahan na malapit na silang lapitan ng bodyguard sa entrance pagkalabas nila. Ginoo. Jack, Zina, maliwanag na dumating siya upang iulat ang sitwasyon. Wag na, putol ni Jack sa kanya. Alam ko ang nangyayari. Bumaba ka na. Tumanggo ang bodyguard at bumaba. Si Jack at Selena ay nakatayo sa harap ng silid ni Ben, ang kanilang mga loob ay kumikilos sa pagkabalisa. Sa huli, napabuntong hininga si Selena bago kumatok sa pinto. Sis! Jack! Ano ang nangyayari? Tinitigan ni Ben ang dalawa nang may pagdududa nang buksan niya ang pinto. Tara na. Huwag kalimutan ang pangakong binitiwan ninyo ni Jack. Kapag nakita mo siyang may kasamang ibang lalaki, ikaw mismo ang papatay sa kanya. Tama. Nagdilim ang ekspresyon ni Selena habang nakatingin sa kapatid, ubod ng solemna. Kabanata 610. Sis, anong pinagsasabi mo? Hindi ba siya sumama sa karaoke session kasama ang mga girlfriend niya? Kumunat ang noo ni Ben. Ang kanyang mga tampok ay nabaluktot sa isang bahagyang pagniwi. Ngayong dumating ang kanyang kapatid na babae at si Jack para hanapin siya, malamang na mayroon na silang katiyakan sa kanilang sarili. Ayaw niyang maniwala sa mga sinabi ng mga ito, pero siya mismo ang nakaramdam na malaki ang pinagbago ni Zina nitong mga nakaraang araw. Siya ay madalas na lumalabas kasama ang kanyang tinatawag na mga kasintahan at hindi niya ito isasama. Gayunpaman, umaasa siya na ang lahat ay isang pangyayari at masyado siyang nagbabasa sa mga aksyon nito.
Inaasahan niyang hindi na mahahanap ni Jack ang kanyang ebidensya, at tiyak na umaasa siyang ikakasal siya ni Zina at malapit na silang magpakasal. Ngunit dumating ang araw na ito, at dumating din ito ng napakaaga. Si Jack at Selena ay parehong nakatayo sa kanyang pintuan. Paano ka naging tulala, kuya? Pareho kayong ikakasal. Payansay mo siya. Bakit hindi kanya isama kung pupuntahan niya ang kanyang mga kasintahan para sa karaoke? At saka, hindi lang ito isang beses, di ba? Natahimik si Selena saglit bago siya nagsalita na may bahid ng pagkabigo. Pero sis, siya na mismo ang nagsabi na hindi nagdadala ng mga outsider ang mga girlfriends niya at nakakaluwag lang sila kapag mag-isa lang sila. Kaya pala hindi niya ako sinasama, pinilit ni Ben na maniwala kay Zina. So, sasama ka. Siguradong makakakita siya ng lalaki. Don't tell me na babaliw ka na ngayon. Bakit ka matatakot kung nagtitiwala ka sa kanya? Nagsalita si Selena na may iritasyon sa kanyang boses, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip sa kanyang dibdib. Tara na. Ayaw kong maniwala na gagawa siya ng ganoon sa akin pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa kanya. Naikuyom ni Ben ang kanyang palad sa isang kamao at humakbang palabas ng pinto. At nagmamadaling bumaba ng hagdan. Tinulyapan ni Selena si Jack at agad na sinundan siya ng dalawa. Mabilis na sumakay ang tatlo sa isang kotse at umalis. Pero sis, ilang minuto lang nasa labas si Zina. Mahahanap pa kaya natin siya? Don't tell me alam mo kung nasaan siya. Pumilis ang tibok ng puso ni Ben habang nakaupo sa likuran. Alam niyang matalino si Jack at palagi siyang may planong naghihintay. Dahil siya at ang kanyang kapatid na babae ay inilabas siya ng buong kumpiyansa, malamang na mayroon na silang magandang patunay. Kinuha ni Selena na nakaupo sa tabi ni Jack ang kanyang telepono. Pinuksan niya ito at ipinakita kay Ben. Naglagay kayong dalawa ng tracking device sa kanya. Pinanood ni Ben ang kumikislap na tuldok sa screen na pasulong. Nagdilim ang ekspresyon niya. Wala kaming choice. Sobrang palihim ni Zina. Matagal na tayong malalaman kung hindi natin ito gagawin. Kaya naman ang pinakamagandang paraan ay hayaan muna siya bago sumunod sa kanya. Sumili ang mapait na ngiti sa labi ni Selena. Bagamat naramdaman niyang medyo mali ang pamamaraang ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumabay dito para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid, upang sa wakas ay mabuksan niya ang kanyang mga mata sa katotohanan. Tumigil siya. Ito ang Grand Star Hotel. Biglang sigaw ni Selena nang mapansing agad na tumigil sa paggalaw ang pulang tuldok pagdating nito sa Grand Star Hotel. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.